sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit tayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama-sama nating pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, sa karangalan din ng mahal na ina ng Birhen ng Lazaret. Hilingin natin ang panalangin niya at matutunawa tayo sa halimbawa ng mga banal, lalo tikit sa halimbawa ng ating Panginoong minamahal. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyo po natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Huwag po natin kalimutang ipagdasal ang mga kapatid nating OFW. Gayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Natatanging kahilingan ng ating mga mahal sa buhay, pakisama special na intensyon ni na Red at Portia, Erwin at Arlene. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo po ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, naptagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalasuyan sa Joppe ang Lida.
Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumasampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang ating pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, narito akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. At sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito maggagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat panunguna kung sino-sino ang di nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Yan ang dahilan, kaya ako sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya, kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salud Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sinabi o inutos ni Pedro kay Eneas na isang paralitikong 8 taon ang nakaratay. Eneas, sabi ni Pedro, pinagaling ka ni Kristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. Tumindig nga si Eneas at siguradong inayos ang kanyang higaan at nangyari ang isang himalang nasaksihan ng karamihan. Dahil dito'y nagpuri sila sa Diyos. Tumindig, inayos ang higaan at isang milagro ang kanilang nasaksihan. Mga magulang, lalo na sa mga nanay dyan, lilinawin po natin na yung nangyaring himala ay talagang paggaling ng paralitikong 8 taon ang nakaratay. In a sense na nakalakad na siya, nakapunta na siya kung saan-saan at hindi po ito simpleng pagtindig lamang at pag-ayos ng higaan. Kasi po baka ma-misinterpret nyo sapagkat baka ang naalala nyo dito ay anak nyo eh. Nung maisip ninyo, ay, himala ang nangyari. At nagpuri ang mga tao sapagkat si Eneas ay tumindig at inayos ang kanyang higaan. Kasi baka naalala nyo dito yung anak ninyo na ang hirap-hirap nyong pabangunin, ang hirap-hirap nyong gisingin, at hindi rin unabis na naghiligpit ng kanilang higaan. Na kung ito ay titindig sa oras at magliligpit ng higaan, ituturing nyo talagang isang himala. At ang Diyos sa inyong papupurihan, ay okay po yan, pero hindi ganyan ang nangyayaring himala sa ating Ebanghelyong napakinggan. Talagang si Eneas ay nakalakad na ang lubusan. Pero alam po ninyo, seriously habang pinagnililayan ko din naman yung pagbasang ito ay natuon din naman ang pansin ko sa katotohanan indeed, kahit yung simpleng paggising sa oras at lalong-lalo na pagligpit ng higaan, ay po pwede rin namang maging hudyat o simula ng mga milagro sa ating buhay. Taong 2014, ng isang US Navy Admiral ay nagbigay ng commencement speech sa University of Texas, kung saan simula pa lang ng speech niya, ang lahat ay napangiti, napatawanan niya. Dahil sinabi niya agad ito, if you want to change the world, then start off by making your bed. Sa Tagalog, kung gusto mong ayusin ang mundo, simulan mo sa pamamagitan ng pagliligpit ng pinaghigaan mo. Natawa ang lahat dahil ano nga naman ang connection ng dalawa? Parang napakalayo, hindi ba? But then, yung pagtawa ay napalitan ng astonishment when the Admiral made them realize, oo nga, pwede nga. Sapagkat ang simpleng paggising sa oras at pagligpit ng higaan ay po pwedeng magbigay agad sa atin ng sense of accomplishment sa simula pa lang. That upon waking up, immediately, may na-accomplish na tayong task. Isang task na maaaring simple pero mahalaga dahil araw-araw mong dapat gawin yan. Isang task na maaaring simple pero mahirap sapagkat kung madali yan, edi lahat tayo ginagawa yan. Alam naman nating pahirapan yan para sa karamihan. Kaya't yung paggawa sa simula pa lamang ng isang simple pero sabi nga natin mahalaga at mahirap na task na yan ay malaking bagay para magbigay sa atin ng encouragement ng magandang motibasyon na harapin at gawin din ang iba pang mga gawain sa loob ng isang araw. Aminin man natin o hindi, madalas ang iniisip ng marami sa atin na hindi nagliligpit agad na kanilang higaan hihigaan ko rin man uli yan Magugul lang din naman uli yan Okay, naintindihan ko yan, pero hindi nga ba't iba rin yung pakiramdam na datnan mo yung higaan mo na maayos, malinis? I don't know with you, pero ako, anumang pagod ko, isa sa mga nagbibigay ng konsolasyon sa akin, yung pagpasok ko sa kwarto ko, malinis at maayos. Yung kwarto ko, yung higaan ko. O diba, lahat naman siguro sa atin nakapag-hotel na. Pag nakita mo yung higaan, yung ayos ng higaan sa mga hotel, talagang yung bedsheet ay napakalinis, planchadong-planchado. Ang tendency natin agad ay humiga para matang hinahatak nung kama. Kasi ang ganda ng pagkakaayos niya. May psychological effect yan. Kumbaga, yan sa mga stress dito, lagi, araw-araw, sipin po ninyo, naaayos niyo ba yung mga kwarto ninyo?
pinaghigaan ninyo. Maaring hindi. Kaya imbis na mabawasan kayo ng isang stress sa simula pa lang, madadagdagan pa pagkat babalikan nyo, tutulugan nyo yan eh. Nakaka-stress makakita. Ang isang kwarto, ang isang pinaghigaan magulo sapagkat siya ka mamamahingi. Hindi lamang dahil unpleasant yan na higaan sapagkat po pwedeng nakasanayan yung higaan yan. Pero yung sense na negatibo na para kang walang naaayos sa simula pa lang sa buhay mo. At pagdating mo pa ng bahay, lahat magulo, makikita mo, di ba? Stress ka sigurado. Iba yung dadatnan mong maayos ang bahay, maayos ang kwarto, maayos ang higaan. Iba yun. May magandang epekto na pakiramdam yun. And this, I believe, ay pwede natin i-apply sa ating spiritual na buhay. Sana tayong masanay na higa ng higa sa isang marumi at magulong buhay without going into confession, without really praying, and without even attempting to talk with someone, with our loved one, or with a friend para ayusin natin yung magulo sa buhay natin na yan. Let us not wallow into sin. Huwag tayo magtagal. Huwag nating makasanayan yung magulong buhay na yan dahil sa kasalanan, na dahil ang katwiran natin na yun, okay lang na hindi ako mangumpisal, okay lang na hindi ko iusan, gagawin ko rin naman. Ay nako, di po makatutulong yan. 8 taong nakaratay si Eneas. Pwedeng nasanay na siya dyan eh. After all, kahit na siya'y nakaratay, siguradong may naglilimos sa kanya eh. At paano naging komportable na siya sa kanyang hindi magandang kalagayan. Pero ang pinakita sa atin sa ating unang pagbasa ngayon ng taong ito ni Eneas, more than an easy life, higit pa sa komportabling buhay na nakasanayan, gusto niyang iangat ang kalidad ng kanyang buhay. Kahit pa mahirap para sa kanya, kahit pa walang kasiguruduhan para sa kanya, sapagkat alam niya na yun ang mas maganda, mas inam na kalidad ng buhay. Sana ganoon din tayo. Ipaangat din natin kay Kristo ang kalidad ng ating buhay at yun ay magsisimula sa pag-ayos natin ng ating hinihigaan araw-araw. Literally, yung hinihigaan natin mismo, and metaphorically, yung hinihigaan nating estado. Kung tayo nasa estado ng kasalanan, bumangon tayo dyan, ayusin natin yan sa tulong ng Poong May Kapal upang maiangat ng Panginoon ang ating buhay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Tayo masanay na natutulog sa marumi, sa magulo. Again, literally and metaphorically, dahil babangungutin tayo pag ganyan, maliwala po kayo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong huwag maging komportable sa magulong kwarto, sa magulong higaan. Lalong-lalo na sa magulo at di maayos na buhay. Kung ako'y nasa estado ng kasalanan, kung ang puso ko'y puno ng galit, inanakit at pagdapo at inggit, tulungan mo po ako na ayusin ito. Huwag nawa akong masanay ng ganito sapagkat alam kong hindi ito ay naaayon sa kalooban mo at hindi ito in line sa mga magandang plano mo para sa buhay ko, sa mga tao sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na magising sa katotohanan na mga bagay na kailangan kong gawa ng paraan ngayon pa lang.
at hindi ko na dapat na ipagpaliban para hindi ko makasanayan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Hayaan mong gisingin ka ng Panginoon sa pagkakatulog sa isang magulong buhay at sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung hahayaan mo ang Panginoon ay ayos ang buhay mo, guguluhin ka ng Panginoon kung naging komportable ka na sa gulo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ginagawang magandang ng Panginoon ang buhay ng isang tao. Panghawakan natin ito. Lalo na kung tayo pababago. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililuwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin. Sapagat siyang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit natin ipagdasal at alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na biran at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang lihak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Mahala na po sa inyo ang Panginoon. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating mga minamahal sa buhay at mga ipinagdasal. Pagpalain ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother, the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at the sun.